Yeah? Susunod. Eto, mga kababayan. Ano yan, Ken? Dito tayo kay Pokwang. Nako, mga kababayan, intriga. Showbiz tayo ngayon. Ayaw na, pagod na ako sa politics. Ulit-ulit na lang yung Duterte na lang. Dito tayo kay Pokwang. Mga kababayan, napanood yun na ba yung balita na isang bata iyak ng iyak, naghihila ng cart, kasabay ng kanyang tatay na nagtutulak ng kariton? Mga kababayan, actually 3 days ago na yan, napanood ko siya. Yung bata, mga kababayan, iyak lang iyak. Sabi niya, Mama! Sabi ganon. Kasi yung tatay niya, dinuro-duro noong lalaki na nag-drive ng Toyota Fortuner ba yon? Ay, hindi. Toyota Hilux. Ngayon, mga kababayan, kalaunan, noong nag-trending at pinost nung concerned citizen na mag-asawa na may-ari ng tindahan, yung binatukan nung lalaking driver ng Toyota Hilux, no, na kulay puti. Yung lalaking nagbabakal bote. At iyak ng iyak yung bata, natutroma kasi yung tatay niya. Oo, alam niyo mga kababayan, pinatawan lang ng 90 days suspension. So paano naman yung bata? Paano yung pananakit niya doon? 'Di ba? Paano yung pananakit niya doon sa tatay nung bata? At paano yung batang na-trauma? Tapos, 90 days suspension lang, samantalang yung vlogger, nagda-drive, nag-vlog-vlog, tinanggalan ng lisensya? Napaka-unfair naman. LTO. Napaka-unfair naman. Oo, nahulog yung bata. Di ba? Napaka-unfair naman. Bakit 90 days suspension lang yun? Yung vlogger, na nagda-drive, nagbibideo, tinanggalan nyo ng lisensya. So ano to? Porkit ba kapatid artista? Ganun ba yun? Pakinggan natin, mga kababayan. Itong ulat, no, ng ito, 24 oras. Pakinggan ninyo. Hinampas, minura at pinagbantaan pa umano ng driver ng pickup ang isang nagkakariton. Kita ninyo, mga kababayan? 90 days suspension. Pero anong sabi sa balita? Hinampas, minura, at pinagbantaan. Diba? Connect. Hinampas, minura at pinagbantaan pa umano ng driver ng pickup ang isang nagkakariton. Sa harapan naman ng umiiyak nitong anak. Yan ay matapos umanong mabangga ng kariton ang pickup. Ang ipinataw na parusa ng LTO sa pagtutok ni Oscar Oida. Nako! Mga politisyan, pabor nyo na yan. Pinatukan pa niya. Nauwi sa pananakit ang galit ng isang driver sa nagtutulak ng kariton na si Crispin Villamor. Sa gitna ng kanyang pagmumura at paghampas kay Crispin, maririnig ang iyak ng isang bata. Diba, kita ninyo? Actually, mga kababayan, sinend ko to kay LTO. Ang problema lang, alam niyo sa totoo lang, asan yung mga politisyang magagaling? Ako po nananawagan, no, sa politician diyan sa local government unit ng Antipolo. Mga inares! Mga inares! Mayor, congressman, gobernador. 'Di ba? Halos kayo puro inares diyan. Ano pong action ninyo dito? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, hindi po maganda yung ginawa niya. Alam niyo, nakaka-relate ako dito eh. Sa totoo lang, mga kababayan, no? Hindi niyo ba naisip, yung lalaki nagtutulak ng kariton. Galit yung isang lalaki kasi nadali ang kanyang white Toyota pickup or Hilux. Ngayon, tanong ko mga kababayan, tanong ko lang, alin ba ang mas mahalaga? Yung buhay na nagbababakal bote? Or, di ko alam kung bakal bote ba itong dinala niya or kariton lang? Or yung sasakyan mo? Alam niyo, sa totoo lang, kung tutuusin yung sasakyan mo, yung gas-gas, pwede mong mapaayos yan eh. Pero yung manakit ka, hindi maganda. Pasalamat ka na nakit ka at walang dalang ice pick yung lalaki. Kasi kung inano mo yon, binatukan mo at bigla kang hinabol, sinaksak-saksak ka sa likod, doon mag-i-end ang buhay mo sa gitna ng kalsada. Sa totoo lang, kariton lang yan,
Huwag naman tayo maging mata pobre. Alam natin, kapatid ni Pokwang yan, hindi naman si Pokwang mayaman eh. Di ba? Huwag tayo maging mata pobre. Nagkasasakyan ka lang ng Toyota Hilux, magkano lang naman yan? Diyos ko po. Mas mahal pa nga yung Mustang ko dyan eh. Tapos magkaganyan ka na. Di ba? Kuya, mahiya ka naman. Pasalamat ka, hindi ka kinuyog dyan. Pasalamat ka, takot ang tao sa'yo dyan. Eh, kung maraming tambayan, nako. Baka mabaliktad pa, ikaw pang magdemanda dyan. Di ba? Huwag ganyan, kuya. Hindi maganda yan. Oo. Alam mo, kung kinuyog ka dyan, binugbog at sinaksak ka ng binatukan mo, hindi ka abutan Pasko. Sa totoo lang. Sa totoo lang, mga kababayan, nakakagigil. Nakakagigil. Nagkasasakyan ka lang ng Toyota Hilux. Putang ina, anong brand yan? 2024 pa ata yan. Diba? O 2020 pa ata yan. Nagka-Toyota Hilux ka lang, apakayabang mo na. Diyos ko po. Diba? Mas mahalaga pa sa'yo yung sasakyan. Hindi naman ang... Biruin nyo mga kababayan. Gaano ba kalakas ang karito na kahoy? Sino ba ang may power? Yung gulong na 4 o yung karito na kung hindi mo itulak, hindi tatakbo? Di ba? Biruin nyo yan. Oh my goodness. Tapos ito, continue natin mga kababayan. No? Kawawa yung bata. Kwento ni Crispin, habang nagtutulak ng kariton sa may barangay San Roque sa Antipolo City, itong Sabado ng gabi, nakasalubong niya ang isang puting pickup. Dire-diretso daw ang takbo nito at muntik pang mabangga ang kanyang kasamang anak. Buti na lang daw at naiiwas niya ito hanggang sa tamaan na raw ng sasakyan ang kanyang kariton. Natulalan. Putang ina oh, ikaw pa yung nangdali ng kariton, ikaw pa yung galit. Putragis ka. Yung sasakyan mo, may makina yan. May kontrol yan. Pwede mong iurong na walang kahirap-hirap, isang apak mo lang uurong yan. Yung kariton, walang makina yun, oh. Ang dami pang laman. Dapat ikaw yung nag-adjust, eh. Nakita mo yung tao, ang daming laman ng kariton, ang gulong, ang liit. May bata pang bit-bit. Tapos ikaw nakasasakyan ka, ganyan ka kung umasta. Bilhin ko pa yung sasakyan mo at durugin ko yan, makita mo. Magkano lang naman yun? 1.7? 2 million? Diyos ko. Isang maleta lang ni Saldi ko yan, wala pa kahit 10 ganyan eh. Diba? Kita mo apakayabang. Diyos ko. Huwag ganyan. Hindi porket may kapatid kang artista, ganyan ka na. Hindi ka naman kagwapuhan. Yeah? Na lang daw siya nang hampasin sa ulo at pagbantaan ng driver. Parang Patay. hindi ako nakikita. Sana may Parang tumulong yung dyan eh. may bumagana lang po sa sakyan yan, saka po siya bumaba. Parang nandun siya nabuhayan. Sabi po niya, papatayin niya daw po. Tapos babarilin. Babarilin Ang daw. kanyang anak, halos di raw maawat sa pag-iyak, bunsod ng pangyayari. Masakit po yun para sa atin kasi magulang po tayo eh. Kasi parang pinakikita natin sa mga tao na hindi mo pinakita mo sa anak mo na hindi mo siya pinagsagunggol. Diba? Kung ako nangyari sa akin yon, binatukan ako, wala akong pakialam kung may sasakyan ka, nanakit ka, hindi ako nanakit. Pasalamat ka kung hindi mabilis takbo mo, durog yung salamin mo sa akin. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, ako babatukan mo ko, kaharap yung anak ko, hindi ka uuwi sa inyong wala kang tusok sa gilid. Maniwala ka sa akin. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, sana makita ko tong yung mag-ama na to, bibigyan ko pa pera to. Sana may politiko na tutulong dito, no? Or mga civil society group. Ako po yung nananawagan sa inyo. Asaan po kayo? Human rights. Asaan po kayo? Bawsi. Bata to, Pag eleksyon, ang lakas-lakas ninyong umikot kahit kanal. Napupuntahan ninyo. Pag walang eleksyon, putang ina nyo, hindi kayo nakikita. Diba? Asan na yung mga magagaling na politician dyan? Yung mga malilinis na DDS dyan? Diba?
Sakyan mo na to, Rapi Tulfo. Malay mo, 3 video, million views mo. Sakyan mo na. Tulungan mo na. Di bali na, at least may views. Ang video ng pananakit, viral na ngayon matapos i-post ng nakasaksi sa insidente. Nagantay po kami ng mag-asawa mula umaga hanggang tanghali baka mag-sorry. Pero di po kasi nag-sorry. Kaya naisipan ko po na i-post na lang. O, Kung dapat wala lang. kami doon, baka hindi lang po batok inabot niyan. Nakita lang niya na nakakamera ako eh. Kaya po yun pumasok. Pero nagbanta pa po yun pagpasok niya. O, di ba? May Ayon sa witness pa. Antipolo City Police, nagpunta kanina sa kanilang tanggapan ang driver ng puting pick-up upang makipag-ayos kay Crispin. Nagsadya rito para humingi ng paumanin din. Sabi niya ay nagkamali siya. Yung sinapak niya sa video, pumunta naman sa police station para Pablatter. linawin din yung issue na inimbestigahan namin na sabi niya hindi na siya para magsampa pa ng reklamo. Nag-issue na rin ng Land Transportation Office ng show cause order upang pagpaliwanagin ang driver na nanakit. Diyos ko, hindi na daw magsampa ng kaso. Kung ako sa part ng tatay, hindi talaga ako magsampa ng kaso. Bakit? Anong igagastos ko? Paano ang panlaban ko? Nagkakariton nga lang. Sana may mga tutulong dyan. 'Di ba? Mga politician, tulungan nyo naman yung mag-ama, Kung alam ko lang bahay yan, pupuntahan ko yan. Anong silbi ng sports car ko kung hindi ko kayang mapuntahan yan? 'Di ba? Ano daw yan sa San Roque, Antipolo City? Pupuntahan ko yan. Hanapin ko yan. Bigyan ko pa ng grocery yung bata na yan. Diyos ko naman. Nakakaawa naman yung sinapit nung mag-ama. Grabe no, may mga tao pala talagang ganyan. Pinatawad na rin ang driver ng 90 days suspension? Bakit 90 days lang? Dapat kinasuhan nyo yan. Diba? Oo. Humingi ng pasensya si Pokwang sa ginawa ng kapatid niya. Bakit si Pokwang ang manghingi ng pasensya? Nakita ko nga, nanghingi siyang pasensya, pero may banta naman doon sa politiko na ikakasuhan daw niya cyber libel. Walang ganun, Pokwang. Natural lang, walang cyber libel mangyari doon. Kasi bakit? Tingnan mo ba naman yung nangyari? Kayo pa yung lakas na loob magkaso doon sa politikong, 'di ba? Diyos ko naman. Nakita nyo naman yung nangyari. Ito. Narito ang update sa viral na pananakit ng isang pickup driver sa isang nagkakariton. Kinumpirma ng komedyanteng si Pokwang na kapatid niya ang na-videohang humampas sa ulo ng biktima. Humingi siya ng paumanhin at may pangako sa anak ng nasaktan. Pupuntahan ko talaga sa to. gitna ng tensyon. Nakatutok si Maki Pulido. Susulsulan ko yun. Kasuhan mo, kuya. Kasuhan mo. Kasuhan mo. Maraming nanggigil, kaya nag-viral ang panghahampas, pagmumura at pagbabanta pang umano ng driver ng pickup sa lalaking nagtutulak kaya walang ganang magkaso nitong to. Sabado ng gabi sa Kasi barangay walang San pera Roque sa eh. Antipolo City. Ang nanakit na driver, kapatid pala ng host at komedyanteng si Pokwang. Totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video. Kasi Kapatid grabe, po yun, nag-viral siya. Pero giit ni Pokwang sa videong in-upload niya, Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng Hindi pa pag-iisip. kasuhan mo. gayman hindi kinonsinti Diba? ni Pokwang ang nagawa ng kanyang kapatid. Diba? Pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Nauna nang sinuspindi Huwag ka ng sa Land amin Transportation magpasensya. Office ang lisensya ng driver sa loob ng 70 araw. Inisyuhan na rin siya ng LTO ng show cause order para magpaliwanag. Wait na. Pero gusto ring bumawi ni Pokwang, lalo sa anak ng lalaki na umiyak habang nangyayari ang insidente. Pasensya ka na, Iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Humihingi po ako ulit ng kapatawaran doon sa Puntahan mo, Pokwang, personal. Huwag sa social media manghingi ng sorry. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Yeah? Huwag ka manghingi ng sorry. Dapat yung kapatid mo ang manghingi. At saka, ito para sa atin alam naman natin na nag-umpisa tayo sa ganyan. Ako, hindi naman ako mayaman. Yeah? Sa totoo lang, huwag naman tayo maging matapobre. Uy, Diyos ko naman.
Nagkakotse ka lang ng ganyan, porkit kariton, gaganon-ganunin mo. Hindi pwede yung ganon. Nako, kung sa tondo nangyari yan, sa amin nangyari yan, sabi ko sa'yo, bugbog ka. Yeah? Binatukan mo, iyak ng iyak yung bata. Di ba? Oh, hanapin ko talaga yan sa San Roque Antipolo. Kahit malayo yan, pupuntahan ko yan. Hanapin ko yan, bibigyan ko pag grocery yan at pamasko. Actually, anong araw ba ngayon? 16? Siguro mga 20, puntahan ko yan. Ay, nako, mga kababayan. Kawawa yung bata. Oo. Tas bukod dito, nagbanta pa si Pokwang sa isang politician. Sa mag-ama. Pumalag naman siya sa pandadamay-anya sa buo nilang pamilya sa post ng isang ditinukoy na mambabatas. Cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Natural yun, Pokwang. Natural na madadamay ka, kapatid mo, artista ka eh. Diyos ko naman, Pokwang. Yun lang, iniwan ka ng jowa mong walang kwenta. Hindi ka nga nagkaso sa dami-daming po. Si Christy Permin, inisyo ka pa. Hindi mo nga kinasuhan si Christy Permin. Ngayon na nakaladkad yung pangalan nyo sa cyber, libel yung kongresista. Pokwang, hindi rason yan. Nung naghiwalay kayo ng jowa mong kano, di ba? Apakadaming nag-post nun. Nasisira yung pangalan mo. Yung nanakawan ka sa GCash mo, ang daming nag-ano doon, sinabihan ka pang tanga. Kung bakit ka nawala ng pera sa GCash. Ba't wala ka namang kinasuhan? Tapos ngayon na ipinost mo ang pamilya, natural madaming artista ka eh. Di sana hindi ka nag-artista para hindi makaladkad yung pangalan mo. My God naman, no? Artista ka po, kung tanggapin mo yan. Oo. Diyos ko. Rapi Tulpo, anong ginagawa mo? Content yan, no? Puntahan mo na. Patakbo mo na yung... Pag si Jessica Soho yan, lumipad ang aming team sa di umano. Binatukan ng kapatid ni Pokwang. Maunahan ka ni Jessica Soho niyan. Lalaki kita ni Jessica. Diyos ko po, mga kababayan. Diba? Idol Rapi. Bitag. Lakas-lakas niyo dyan magkukontent-content. Ayun may nangangailangan. Akala ko bata para kayo sa mga nasa laylayan. Diyos ko naman. Di ba? Di naman masyadong sikat Ken, sabi ni Winifred. Di ba? Tulungan nyo na. Viral yan eh. Prioritize nyo na. Content yan, makatatlo. Ano kanyan? Tawag doon, episode 1, episode 2, episode 3. Maka 15 million ka niyan. Magkanong kita mo doon? Putang ina, tiba-tiba, paldong-paldo. Tapos tutulungan mo, 100,000 lang. Paldong-paldo ka na doon. Rapid Tulpo in action. Pero alam niyo, sa totoo lang, masakit. Ako nasaktan ako doon sa nagkariton. Huwag kang ganun. Ikaw yung nakaangat-angat eh. Kasi kahit durugin mo yung kariton nun, iiyak yung may-ari ng kariton. Bakit? Yun lang kaya niyang afford eh. Pero yung sasakyan mo madali ng kariton, my God, pwede mo naman ipaayos yan. Ipaayos mo pang nagasgas. Hindi ka ba naaawa? Puting-puti yung sasakyan mo. Tapos ang itim ng budhi ng driver. Kita mo yan? Isipin ano lang dapat kariton yan eh. Diba? Saan kayang street yan? San Roque. Kaya nga, Jimmy Do. Diba? Kariton yan. Diba? Kariton. Pag dinurog mo yun, durog ang kariton. Pero pag yung kariton babangga sa'yo, kaya mo naman ipaayos yan. Nakabili ka ng ganyang pick-up, wala ka pang paayos. Putang inang yan. Mata pobre ang labas doon. Diba? Bakit? Bibili ka ng ganyan, tapos nag-uumido ka, wala kang pambigas? Dapat hindi ka bumili ng ganyan, nagagalit ka pag nasdali. Natural, sasakyan yan, kalsada yan eh. Kung ayaw mong madali yung sasakyan mo at ayaw mong masira, ipadlock mo dun sa loob ng garahe mo. Diba? I-washing mo araw-araw, wag mong gasolinahan ang hindi malikabukan. Ibalot mo. Lagyan mo ng formalin ang hindi mabulok. Diba? Tapos sigaw-sigawan mo, nandun yung bata. Alam mo, sa totoo lang, nakakaawa. Diba? Nakakaawa. Sa totoo lang, mga kababayan. Hindi maganda yan.
Ito ha, not only for the brother of Pokwang, sa ating lahat yan, aral sa ating lahat. Hindi porkit nakaangat-angat tayo, lingon-lingon din pag may time. Alam mo, minsan, pag hindi ka lumingon, mababangga ka. Lingon-lingon. Lingon-lingon pag may time. Hindi maganda yan. Kano lang naman yan? Toyota Hilux. Kung year 2020 yan, mura na lang, 1 million na lang, 1.2, 1.7 na lang yan. Diyos ko naman, hindi porkit nakakariton gaganyanin mo. Nakakadurog ka ng puso, kuya. Nakakadurog ka ng puso. Hindi maganda yan. Mahanap ko din yan, pupuntahan ko yan. Kung saan yung San Roque, sa anong street yan. So, yun po, mga kababayan ha, yung ating live, no? Mga kababayan, actually mamaya may live po tayo ulit. So hindi natin masyadong habaan, actually 3 lang yung ating topic. And then mamaya meron tayong topic ulit, no? So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Hindi ko po maisa-isa kayo dyan sa comment section. At alam nyo naman, advance Merry Christmas po sa inyong lahat, no? Sana masaya yung ating Pasko. Kahit 500 lang ang budget natin. Actually, ako mga kababayan, hindi po ako naghahanda talaga ng Pasko. Kasi Iglesia ni Cristo po ako. So yan lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi.